Nakaramdam ka na ba ng maliit, hindi nakikita o hindi mababago ang iyong katotohanan? Naisip mo ba kung nagsasalita pa rin ang Diyos? Kung pipiliin mo pa rin ang mga karaniwang tao upang matupad ang mga pambihirang layunin? Ngayon nais kong ibunyag ang isang kwento na kakaunti ang nakakaalam ng malalim, isang tunay na kwento na nakasulat sa Biblia na may kapangyarihang pukawin ang iyong pananampalataya. Ibalik ang iyong halaga at paalalahanan ka na ang Diyos ay hindi natapos sa iyo. Si Deborah ay hindi isang reyna, hindi siya isang mandirigma, wala siyang hukbo, at gayunpaman siya ang naging babae na nagbago ng kapalaran ng isang buong bansa. Sa gitna ng kaguluhan, takot at espiritual na pag-abandona, narinig niya ang tinig ng Diyos. Bumangon na may banal na autoridad at dinala ang Israel sa isang hindi maiisip na tagumpay. Ito ay hindi lamang isang sinaunang kwento, ito ay isang kagyat na mensahe para sa iyong buhay ngayon. Sapagkat tulad ng tinawag na Deborah, maaari ka ring mapili ngayon, sa lihim, sa langit. Ang matutuklasan mo sa video na ito ay maaaring ganap na ibahin ang anyo ng iyong pananaw sa iyong tawag, iyong pananampalataya at ang iyong layunin. Makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos kung kailan nawala ang lahat, kung paano ito ginagamit ng hindi malamang na maipakita ang kanilang kaluwalhatian, at kung paano ang isang solong desisyon ng pagsunod ay maaaring masira ang mga henerasyon ng pang-aapi. Mayroong mga detalye sa kwentong ito na hindi pa naririnig ng karamihan sa mga tao. Alam mo ba na mayroong buong tribo na hindi pinansin ang tawag ng Diyos? Alam mo ba na ang tagumpay ay nabuklod hindi sa isang tabak, ngunit may isang stake sa kamay ng isang babae na hindi kahit na bahagi ng hukbo? Ang lahat ng ito ay nasa Biblia at galugarin namin ito ng hakbang na may mga paghahayag na hihimay ang iyong espiritu. Ang video na ito ay hindi isang simpleng pagsasalaysay. Ito ay isang banal na paanyaya upang pukawin ang iyong nakatagong layunin. Kaya manatili hanggang sa huli dahil mayroong isang salita mula sa Diyos na nakalaan lamang para sa iyo. Sa loob ng 20 mahabang taon, ang Israel ay lumakad sa isang lambak ng espiritual na kadiliman na nakabalot sa isang siksik na ulap ng pagsuway at nakalimutan ng Diyos. Ang mga napiling tao, ang isa na pinakawalan ng malakas na kamay ng Diyos mula sa Egypt, na ngayon ay nanirahan sa ilalim ng pamatok ni Haring Canaanite Jabin at kinilabutan ng kanyang general, si Sisera. Ito ay hindi lamang isang panahon ng pisikal na pang-aapi, kundi pati na rin sa espiritual na pagbagsak. Ang mga kalsada ay walang laman, disyerto na mga nayon, at ang takot ay naghari tulad ng isang malupit na tao. Ang pananampalataya ng mga tao ay tila nawala, tulad ng singaw na naglalabas sa hangin. Ang Biblia, sa Hukom Parparo, ay nagpapakita sa amin ng isang madilim na larawan ng isang tao na tumalikod sa Diyos. Pinabago ang maluwalhating presensya nito para sa mga idolo, tulad ni Baal at Astarte, at kapag lumabas ang liwanag ng pananampalataya, nasamsam ang kaguluhan. Ito ay isang oras na ang langit ay mukhang tanso, at ang banal na katahimikan ay nasaktan ang mga puso ng mga naalala pa rin ng alyansa. Sa madugong sitwasyong ito, nahahati ang puso ng Israel. Maraming naayos ang pagtanggap ng pang-aapi bilang bahagi ng nakagawiang, habang ang iba ay nagbulong, hindi makikilala na ang paglayo ng Diyos ay ang tunay na sanhi ng kanyang sakit. Ilang beses, tulad nila, lumayo tayo, sa salita itinatabi natin ang panalangin at nang hindi napagtanto ito, nakulong tayo ng mga modernong yokes na ipinataw sa mundo, mga problemang pampinansyal, bisyo, sirang relasyon. Ang lahat ng ito ay maaaring maging salamin ng isang puso na tumigil sa paghahanap ng banal na direksyon. Ang kwento ng Israel sa oras na ito ay isang salamin para sa sinumang nakatira sa Biblia at ang pagkakaroon ni Hesukristo. Kung wala ang Diyos, ang mga tao ng Israel ay naging mahina. Nakalimutan nila ang pangako, alyansa at, ang pinakamasama sa lahat, sa Diyos na hindi pa pinabayaan sila. At kahit sa gitna ng kadiliman na iyon, mayroong isang thread ng tahimik na pag-asa, sapagkat ang Diyos kahit na tila wala ay hindi kailanman malayo. Napansin niya, nakikinig siya sa sigaw ng mga naniniwala pa rin. At sa gayon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang bagong kabanata ang nagsimulang isulat sa kasaysayan ng Israel. Isang kwento na magpapakita muli na ang katapatan ng Panginoon ay mas malaki kaysa sa kasalanan ng tao
Ito ay kagiliw. Giliw na kung paano palaging ipinapakita sa amin ng Biblia ang pattern na ito. Ang mga tao ay umalis, anihin ang mga kahihinatnan, sumigaw, at ang Diyos na puno ng awa ay nagtaas ng isang tagapagpalaya. At sa kasong ito, pinili niya ang isang tao na walang inaasahan, isang babae. Ipinapakita nito sa amin ang isang bagay na makapangyarihan. Ang Diyos ay hindi limitado sa mga inaasahan ng tao. Nakikita niya ang puso, disposisyon, pananampalataya. Isipin na naninirahan sa isang lupain kung saan pinipigilan ka ng takot na malayang maglakad, kung saan pinatahimik ang iyong boses, at kung saan lumaki ang iyong mga anak ng walang pag-asa. Iyon ang senaryo kung saan nakatira ang Israel. Ang estrukturang panlipunan ay nasira at halos hindi pantay na pamunuan ng espiritual. Ang bawat isa ay gumawa ng kung ano ang tila mabuti sa kanyang sariling mga mata, tulad ng inilarawan sa mga Hukom 17:6. Walang mga sanggunian, walang mga pundasyon. Itinuturo sa atin na kapag ang pananampalataya ay tumigil na maging sentro ng isang bansa, lahat ay gumuho. At ang katotohanan ito ay hindi malayo sa amin. Gaano karaming beses na hindi natin nakikita kung paano ang mundo ngayon ay tumutulad sa siklo na ito? Ang pag-alis ng Biblia, pag-aalipusta sa mga halagang itinuro ni Hesukristo, at ang pagtaas ng karahasan, pagkabalisa at kawalan ng pag-asa. Ngunit iyon ay kung saan pumapasok ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga tao. Kahit na kinalimutan siya ng mga tao, at kapag ang lahat ay tila nawala, naghahanda na siya ng isang tao upang bumangon bilang tugon. Isang tao na hindi tumayo para sa kanyang pisikal na lakas, ngunit sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-ugnay sa kataas-taasan. Ang madilim na panorama ay malapit ng magbago, hindi dahil sa merito ng tao ngunit para sa banal na interbensyon. At ang lahat ay magsisimula sa isang babae, isang hula, isang hukom, isang espiritual na pinuno na nakinig sa tinig ng Diyos at ginagabayan ang mga tao pabalik sa pananampalataya. At tiyak tungkol dito ay makikipag-usap tayo sa ibaba sa gitna ng kaguluhan at kadiliman na hinagupit ang Israel, kapag ang lahat ay tila nawala at ang mga tradisyonal na pinuno ay tumahimik, nagpasya ang Diyos na itaas ang isang hindi inaasahang tinig, isang babae. Ang kanyang pangalan ay Deborah. Hindi lamang siya isang propetang kundi pati na rin ang hukom, ang nag-iisang babaeng humawak sa posisyon na iyon sa buong Biblia. Ang kanyang kwento ay matatagpuan sa Hukom 4 at itinuturo sa atin ang kanyang buhay na ang Diyos ay hindi tumingin sa mga pagpapakita, ngunit ang pagtatapon ng puso. Habang ang mga tao ay nagtago at ang bansa ay gumuho sa espiritual, ang babaeng ito ay nanatiling matatag sa pananampalataya, nakikinig sa tinig ng Diyos, nakikilala ang kanyang mga tagubilin at ginagabayan ang mga tao sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Hindi siya humingi ng kapangyarihan o pagkilala, ngunit isang tapat na lingkod sa paglilingkod sa Diyos. At iyon ay sapat na para sa langit na piliin ito bilang isang instrumento ng pagpapalaya. Hinuhusgahan ni Deborah ang mga tao sa ilalim ng isang puno ng palma, isang simbolo ng hustisya, kapayapaan at katuwiran. Sa isang panahon kung saan ang pananampalataya ay tila nawala, siya ay isang parola sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ito ay kahanga. Hanga kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraan na sumasalungat sa ating luhika ng tao. Sa isang oras na pinangungunahan ng mga estrukturang patriarkal, pinili niya ang isang babae na maging isang gabay sa espiritual at pinuno. Ano ang nagtuturo sa atin nito? Na kapag ang isang tao ay talagang sumuko sa pagkakaroon ng Diyos, walang hadlang sa lipunan, kultura o makasaysayang maaaring maiwasan ang kanilang tawag. Ang tunay na pananampalataya ay sumisira sa mga paradigma. Itinuro din sa kanya ni Hesukristo kapag tinatrato niya ang mga kababaihan na may dignidad at isinama sila sa kanyang ministeryo, tulad ni Maria Magdalena na nakasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi kailangan ni Deborah na gumamit ng isang tabak upang maging malakas. Ang kanyang lakas ay nasa kanyang pakikipag-ugnay sa Diyos, sa kanyang tainga na nakatutok sa langit, at sa kanyang lakas ng loob na magsalita kapag ang lahat ay tahimik. Hindi siya nagtago sa likod ng mga dahilan. Siya ay may kalinawan, layunin at matatag na katiyakan.
Nagsalita pa rin ang Diyos at mayroon pa ring plano para sa Israel, kahit na marami ang nakalimutan sa Kanya. At ang pinakamalalim sa lahat ay hindi kumilos si Deborah mula pa sa kanyang sariling karunungan. Tumanggap siya ng mga paghahayag ng direkta mula sa Diyos. Hindi siya pinuno batay sa mga diskarte ng tao, ngunit isang babae na ginagabayan ng tinig ng Espiritu. Ginawa nito ang lahat ng pagkakaiba. Sa mga Hukom Part 6, ipinapadala niya si Barak na may malinaw na mga tagubilin na nagmula sa langit. Ilang beses na nating nais na magkaroon ng direksyon sa ating buhay, ngunit hindi ba natin ginugugol ang oras sa pakikinig sa tinig ng Diyos? Ipinakita sa atin ni Deborah na ang espiritual na karunungan ay hindi nagmula sa kaalamang intelektual, ngunit mula sa isang buhay ng panalangin, lapit at pagiging sensitibo sa pagkakaroon ng banal. Kung nais mo ng direksyon para sa iyong buhay, pag-aasawa, trabaho o ministeryo, sundin ang halimbawa ng babaeng ito. Hahanapin ng Diyos. Hindi siya gumalaw sa pamamagitan ng emosyon, ngunit sa pamamagitan ng espiritual na pananalig, at iyon ang isa sa mga pinaka-halata na mga tatak ng mga naglalakad kasama si Hesukristo. Ang isa pang katangian na nakakaapekto sa atin sa buhay ni Deborah ay ang kanyang pagpapakumbaba. Sa kabila ng pagkakaroon ng espiritual at sibil na otoridad, hindi niya inilalagay ang kanyang sarili sa itaas ng mga tao. Ito ay iginagalang, oo, ngunit ma-access din. Hindi siya pinasiyahan ng may matigas na kamay ngunit may karunungan, pasensya at pag-unawa. Siya ay isang ina sa Israel dahil inilarawan niya ang kanyang sarili sa mga Hukom 7. Ang espiritual na pagiging ina na ito ay nagpapakita ng isang puso na nag-aalaga, na nagpoprotekta, na nakikipag-ugnay. Hindi lamang pinangunahan ni Deborah, mahal niya ang mga tao ng Diyos. Sa mga oras kung saan ang mga hukom ay mas kilala sa kanilang mga pananakop sa militar, ipinapaalala sa atin ni Deborah na ang tunay na pamunuan ng espiritual ay ipinanganak mula sa paglilingkod at pakikiramay. Marami sa ngayon ang may isang tawag, ngunit kakaunti ang handang talagang mahalin ang mga tao na inilalagay ng Diyos sa kanilang pangangalaga. Nais mo bang magamit ng Diyos? Alamin muna na magmahal tulad ng mahal niya. At sa gayon habang ang mga tao ay nabuhay sa takot at pagkadismaya, isang solong babae na puno ng Espiritu ng Diyos ay tumaas bilang isang channel ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na magbabago ang mga pangyayari. Siya ang pagbabago. Kapag ang pananampalataya ay buhay at aktibo, gumagalaw ito ng mga bundok, nagbubukas ng mga kalsada at nagbabago ng mga bansa. Ang buhay ni Deborah ay isang tawag sa ating lahat. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang lalaki o babae, bata o matanda. Kung mayroon kang isang tunay na ugnayan sa Diyos, maaari ka niyang gamitin sa mga paraan na hindi mo naisip. At kung ano ang susunod ay isa pang patunay nito, dahil ang kanyang tawag ay hindi sa mga salita. Ang kanyang pananampalataya ay nagtaguyod sa kanya upang kumilos, at ang unang hakbang ay upang ipatawag ang isang mandirigma upang matupad ang isang makalangit na misyon. Kapag nagsasalita ang Diyos, hindi siya nag-iwan ng silid para sa pagkalito. At sa pamamagitan ng Deborah, binibigkas ng Diyos ang isang napakalinaw na tawag. Ang oras ay dumating upang kumilos. Ang mga tao ng Israel ay hindi maaring magpatuloy sa takot o nabubuhay sa ilalim ng pamatok ng Jabin at ang banta ni Sisara. Sa makatuwid sa mga Hukom 6, ipinadala ni Deborah si Barak, isang matapang mula sa tribo ng Neftali. Ang pulong na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang banal na appointment na orkestra ng kalangitan. Ang Deborah ay nagpapadala ng isang tumpak na pagkakasunod. Pumunta, pinagsasama. Sama nito ang 10,000 kalalakihan at marcha sa Mount Tabor. Ang diskarte ay hindi tao. Ito ay makalangit. Ang Diyos mismo ang nagbigay kay Sisera sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ang reaksyon ni Barak ay nagpapakita ng isang bagay na napakatao: takot, kawalan ng kapanatagan, pag-asa. Tumugon siya, "Kung sumama ka sa akin, pupunta ako. Ngunit kung hindi ka pupunta, hindi ako pupunta." Narito na ang kwento ay naging malalim na nagbubunyag para sa ating buhay ng pananampalataya. Ang tugon ni Barak ay nagpapakita sa amin na kahit na ang mga tinawag ng Diyos ay maaring makaramdam ng takot. At hindi iyon kwalipikado.
Ang mahalaga ay hindi makaramdam ng takot, ngunit kung paano tayo tumugon kapag dumating ang banal na tawag. Hindi nag-aalinlangan si Barak na kapangyarihan ng Diyos, ngunit kailangan niya ang pagkakaroon ng isang tao na maglakad kasama niya upang ipaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. At hindi ba iyon ang madalas nating maramdaman? Alam natin na ang Diyos ay kasama natin, ngunit sa gitna ng mga hamon gusto natin ang isang nakikitang sign, isang kumpanya na nagpapalakas sa atin. At ang Diyos sa kanyang walang hanggan na awa, pinayagan si Deborah na samahan siya. Itinuturo sa amin na ang pamayanan, espiritual na pamumuno at propetikong saklaw ay mahalaga sa paglalakad sa pananampalataya. Hindi tayo tinawag na maglakad mag-isa. Si Jesucristo mismo ang nagpadala ng kanyang mga alagad ng dalawa, sapagkat ang pananampalataya ay pinalakas din sa kumpanya. Ang tugon ni Deborah kay Barak ay matatag ngunit makahari rin. Sasamahan kita, ngunit ang kaluwalhatian ay hindi magiging iyo. Bibigyan ng Diyos si Sisara sa isang babae. Mga Hukom araw 9. Ang pahayag na ito ay malakas. Una, dahil muling pinatunayan na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa kung sino ang nagpapatupad nito, ngunit kung sino ang nag-uutos nito, Diyos. Pangalawa, dahil inanunsyo nito dahil ang pagtatagumpay ay magiging isang banal na pagpapakita na masisira ang mga paradigma sa lipunan. Ang isang babae ay makakatanggap ng karangalan ng pangwakas na tagumpay. Ang hula na ito ay hindi nag-aalis kay Barak, ngunit binibigyang diin nito na sa kaharian ng Diyos, ang kaluwalhatian ay hindi para sa mga tao, ngunit para sa langit na layunin. Maraming beses na nais nating kilalanin, nais nating makita at palakpakan ang ating pananampalataya, ngunit ipinapaalala sa atin ng Diyos, ang tagumpay ay sa iyo. Ang pagmamataas ay hindi naganap sa gawain ng Espiritu. Ang tunay na mananampalataya ay nagsisilbi, sumunod at nawawala upang ang kaluwalhatian ay mula sa Diyos. Ang kwento ni Barak ay nag-iiwan sa amin ng isa pang pangunahing pagtuturo. Ang pagsunod, kahit na may mga pag-aalinlangan, ay mas mahusay kaysa sa paralysis. Sa kabila ng kanyang takot, tinanggap niya ang tawag. Pinakilos niya ang 10,000 kalalakihan at nagmartsa ayon sa salita ni Deborah. Ito ang pananampalataya sa pagkilos. Mayroong mga nag-iisip na ang pananampalataya ay walang pag-aalinlangan, ngunit sa katotohanan, ang pananampalataya ay sumulong kahit na ang puso ay nanginginig. Ang Biblia ay puno ng mga kalalakihan at kababaihan na sumunod ng walang lahat ng mga sagot. Lumabas si Abraham nang hindi alam kung saan siya pupunta. Bumalik si Moises sa Egypt sa kabila ng kanyang pagkantot, at ngayon umakyat si Barak sa Mount Tabor na nagtitiwala sa isang banal na pangako. Kung tinawag ka ng Diyos, huwag asahan na makaramdam ng ganap na handa. Hindi niya tinawag ang sinanay, pinapayagan niya ang mga tumugon ng may pananampalataya. At maraming beses, ang tanging tanda na matatanggap mo ay magiging isang salita sa iyong espiritu na nagsasabing, kasama, kita. Ang sandaling ito ay minarkahan ang simula ng isang rebolusyong espiritual. Ang mga taong nakatago ay nagsimulang mag-ayos. Ang mga hukbo ng Diyos ay hindi nakahanay sa kanilang lakas, kundi sa kanilang pananampalataya. Ang Barak ay naging isang instrumento ng isang tagumpay na nakasulat na sa kalangitan. At habang naghahanda sila para sa labanan, ang mga anghel ay nakaposisyon na at ang Diyos mismo ay gumagalaw ng mga piraso. Ngunit bago pa man ang mga tabak at ang mga kotse ng digmaan ay kumilos, makikita natin kung paano tumugon ang ilang mga tribo sa tawag at ang iba ay hindi. Sapagkat hindi, lahat ng nakakarinig ng tinig ng Diyos ay nagpasya na kumilos. At iyon ay kung saan ang kwento ay tumatagal ng isang hindi inaasahang pagliko na inilalantad ang puso ng bawat tribo, ang katapatan ng ilan, at ang pagtanggal ng marami. Handa na ang eksena, 10,000 kalalakihan mula sa mga tribo ng Neftali at Zabulon ay sumali sa barako na sumunod sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ni Deborah. Ito ay isang malinaw na tanda na ang pananampalataya ay nasusunog pa rin sa mga puso ng ilang mga Israelita. Hindi lahat ay tumugon, gayon paman. Ang mga tribo tulad ni Ruben, Gad at Dan ay nanatili sa mga gilid, nag-aalala tungkol sa kanilang mga interes na kulong sa ginhawa o simpleng naparalisa ng takot.
Ang awiting Deborah ay kalaunan ay itatapon ang pagtanggi na ito, mga Hukom Beer 16:17. Ngunit ang mga tumaas ginawa ito ng may lakas ng loob. Alam na ang labanan na ito ay hindi lamang laban sa isang hukbo, ngunit laban sa isang sistema ng pang-aapi na tumanggi sa soberanya ng Diyos. Ang Mount Tabor, na nagtaas tulad ng isang sentry sa hilagang rehiyon ng Israel, ay naging yugto ng isa sa mga pinakanakakagulat na tagumpay sa kasaysayan ng Biblia. Hindi dahil sa mga sandata, ngunit para sa banal na interbensyon. Si Sisera, komandante Kanaano, ay kumbinsido sa kanyang kahusayan. May tiwala siyang bulag sa kanyang siyam, na daang mga bakal, isang labis na pagsulong ng militar sa oras na iyon. Para bang nagbigay ang luhika ng tao sa kanyang tagumpay? Paano ang mga magsasaka na walang nakasuot ng gayong malakas na makina? Ngunit si Sisera ay walang mahalaga, Diyos. At kapag ang Diyos ay nakikipaglaban sa isang labanan, ang lohika ay nahuhulog. Mula sa tuktok ng bundok, binibigkas ni Deborah ang isang makahulang salita. Bumangon ka, sapagkat ito ang araw na binigyan ng Panginoon si Sisera sa iyong mga kamay. Mga Hukom 4:4. At sa salitang iyon, lumipat ang langit. Nagsimula ang isang supernatural na bagyo. Ang mga sinag, kulog at isang malakas na ulan ay biglang bumagsak, na lumiko ang mga kalsada sa mga ilog ng putik. Umapaw ang ilog ng Sison. Ang mga bakal na kotse na tila walang talo ay walang silbi. Ang paglikha mismo ay inilagay sa paglilingkod sa plano ng Diyos. Mahalaga ang detalyeng ito. Hindi ito ang puwersa ng Israel na nagpasya sa tagumpay, ngunit ang interbensyon ng kataas-taasan. Paulit-ulit na ipinapakita sa atin ng Biblia na ginagamit ng Diyos ang mahina upang mapahiya ang malakas, ang tanga ng mundo upang malito ang matalino. Pamun mga taga-Korinto 1:27. Ang labanan na ito sa Mount Tabor ay hindi lamang isang paghaharap sa militar, ngunit isang espiritual na pahayag. Ang Diyos ay kasama ng mga nagtitiwala sa Kanya at walang teknolohiya, sistema o kapangyarihan ng tao na maaaring pigilan ang Kanyang kalooban. Ang mga natigil na kotse ay sumisimbolo sa lahat na itinuturing ng mundo na walang talo ngunit nahuhulog sa aktibong pananampalataya. Itinuro ni Hesukristo na kung may pananalig tayo sa laki ng isang butil ng mustasa, maaari nating ilipat ang mga bundok. Dito ang bundok ay hindi lumipat ngunit ang langit, at iyon ay sapat na upang baguhin ang kurso ng isang buong bansa. Ang mga tao ng Israel ay nagmula sa bundok at itinapon ang kanilang sarili laban sa kaaway, na may masigasig na hindi lamang nagmula sa katapangan ng tao, ngunit sa katiyakan na ibinigay ng Diyos ang tagumpay. At iyon ay isang bagay na kailangan moring tandaan, huwag makipag-away upang makita kung kumita ka. Ang mga away mula sa tagumpay na ipinahayag na ng Diyos. Sa tuwing nahaharap ka sa isang pakikibaka sa panalangin na may salita, na may aktibong pananampalataya, tinutularan mo ang mga kalalakihang ito na nagmula sa Tabor na alam na ang Panginoon ay nasa harap nila. Ang mga sundalong Kainaan, tiwala sa kanilang mga kotse, ay kinuha ng sorpresa, nakulong, hindi maayos at natalo. Hindi isinasalaysay ng Biblia ang bawat kilusan ng labanan ng detalyado dahil ang punto ay hindi upang i-highlight ang diskarte, ngunit ang himala. Ang kaluwalhatian ay mula sa Panginoon at lamang sa Kanya. Ilang beses ka nang napunta sa mga sitwasyon kung saan ang lahat ay tila nawala, ngunit bigla, may isang bagay na supernatural na nagbago ang lahat. Hindi iyon aksidente. Ito ay ang Diyos ay nakikialam tulad ng sa Tabor. At sa gayon, kung ano ang nagsimula bilang isang gawa ng pagsunod, ay natapos bilang isang gawa ng pagsamba. Ang mga sundalo ay hindi lamang natalo, nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pagkilos. Ano ang isang bundok ay naging isang dambana, at kung ano ang tila isang imposible na digmaan ay naging isang walang hanggang patotoo. Gayunpaman, kahit na ang pangunahing labanan ay nanalo, ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Si Sisera, ang commander ng hukbo ng kaaway, ay nagawang makatakas sa gitna ng kaguluhan. Tila mayroon pa ring isang lugar. Ngunit inihanda na ng Diyos ang susunod na kilusan gamit ang isang tao na hindi inaasahan. Dahil kapag tinutukoy niya ang isang kompletong tagumpay, hindi siya nag-iiwan ng maluwag na dulo
At sa susunod na bahagi, masasaksihan natin kung paano ang isang babae na walang tabak, ngunit may pag-unawa at halaga ay nagiging pangwakas na instrumento ng banal na pagsubok. Habang ipinagdiriwang ng hukbo ng Israel ang tagumpay sa larangan ng digmaan, si Sisera, ang malakas na komander na naghasik ng takot sa loob ng maraming taon, ay tumakas ng labis. Ang kanyang imahe na natatakot ngayon ay sa isang solong tao, disarmed, maputik at napahiya. Ang tila imposible ay nangyari. Ang general ng mga bakal na kotse ay natalo ng kamay ng Diyos. At sa kanyang pagtakas natagpuan ni Sisera ang kanlungan sa isang hindi inaasahang lugar. Ang tindahan ni Jael, ang asawa ni Heber el Seneo, isang neutral na grupo sa salungatan. Mahalaga ang eksenang ito. Si Jael ay hindi isang mandirigma, wala siyang hukbo, ni siya ay propeta bilang Deborah. Ngunit, mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga, espiritual na pag-unawa. Naunawaan niya na ang taong ito, kahit na humingi siya ng pahinga, ay kumakatawan sa pang-aapi ng mga taon at ang direktang pagharap laban sa mga tao ng Diyos. At narito natututo tayo ng isang bagay na mahalaga. May mga sandali sa buhay kung saan hindi ka maaaring maging neutral sa harap ng kasamaan. O haharapin mo ito ng pananampalataya o tinatapos mo ang pagbibigay ng kaaway. Tumatanggap si Jael ng Sisera na may mabuting pakikitungo kasunod ng mga kaugalian ng oras. Humihingi siya ng tubig, ngunit nag-aalok siya ng gatas, isang banayad na kilos na nagpapakita ng katalinuhan at paghahanda. Napagtagumpayan ito ng pagkapagod at sa lalong madaling panahon ay nahulog si Sisera sa isang malalim na pagtulog. Ang mangyayari sa ibang pagkakataon ay tila kinuha mula sa isang kwento ng digmaan, ngunit nakarehistro sa Biblia ng malinaw sa mga hukom 4:21. Si Jael ay tumaya sa tindahan at isang martilyo at ipinako ito sa templo ng Sisera, pinapatay ito. Ang kilos na ito ay hindi malayang karahasan. Ito ang pagpapatupad ng isang banal na hustisya. Ang Diyos ay naghula sa pamamagitan ng Deborah na ang kaluwalhatian ng tagumpay ay ibibigay sa isang babae. At narito ang ganap na natutupad. Ang eksenang ito, kahit na nakakagulat, ay nagtuturo sa atin na kapag may layunin ang Diyos, gagamitin din niya ang hindi malamang na matupad ito. At kapag sinabi nating hindi malamang, pinag-uusapan natin ang isang tao na walang pamagat ng militar, nang walang karanasan sa labanan, ngunit may lakas ng loob at katapatan sa banal na plano. Itinuturo sa atin ni Jael na hindi namin kailangan ng mahusay na mga platform upang maging mga instrumento ng Diyos. Minsan, ang aming tindahan, ang aming pang-araw na puwang, ay maaring maging lugar kung saan nais ng Diyos na isagawa ang kanyang plano. Ilang beses na nating minamaliit ang ating kapaligiran na iniisip na mula lamang sa mga pulpite o pampublikong lugar, maaari nating paglilingkod sa kaharian. Hindi inaasahan ni Jael na nasa battlefield. Naunawaan niya na ang pagkakataong gawin, ang banal na hustisya ay nasa harap niya sa kanyang sariling tahanan at kumilos siya. Ngayon marami ang nahaharap sa espiritual na sisaras. Mga pang-aapi, traumas, pagkagumon, tahimik na mga kaaway. At tulad ni Jael, maaari ka ring bumangon, makilala at kumilos ng mahigpit, ginagabayan ng salita at panalangin. Ang Biblia ay nagpapaalala sa amin sa Santiago 4:7, tumanggi sa diablo at tatakas mula sa iyo. Iyon mismo ang ginawa ni Jael, hindi siya nakipag-ayos sa kaaway, hinarap niya siya ng pananampalataya. Naglalaman din ang eksena ng isang aralin sa propetikong pagsunod. Nagsalita si Deborah na ang tagumpay ay magiging isang babae. Iyon ay tila hindi malamang nang magmarcha si Barak na may 10,000 kalalakihan. Ngunit nakahanay na ng Diyos ang lahat. Ang katumpakan ng kanyang mga plano ay perpekto. Walang nakatakas sa iyong kontrol. Hindi nakinig si Jael sa hula, ngunit bahagi ito ng katuparan nito. Ipinapakita nito na kapag nabubuhay tayo ng sensitibo sa espiritu, maaari tayong maging bahagi ng mga pangako na mas malaki kaysa sa atin. Ang Diyos ay patuloy na gumagamit ng mga simpleng tao upang isara ang mga siklo, upang wakasan ang mga kadena na nag-aapi ng mga henerasyon. Ang pagkamatay ni Sisera ay hindi lamang isang pisikal na tagumpay, ito ay isang espiritual na tanda.
Ang kaaway ay hindi na naganap sa gitna ng mga tao ng Diyos. Tapos na ang pang-aapi at nanaig ang hustisya. Ang pananampalataya muli ay nagtagumpay. At sa gayon, nang walang isang tabak, walang hukbo at walang paunang katanyagan, ang isang babae sa kanyang personal na tindahan ay nagbuklod ng tagumpay ng isang buong tao. Si Jael ay naging pangunahing tauhang babae na hindi humingi ng kaluwalhatian, ngunit para sa pagsunod sa banal na sandali. Ang kanyang kwento ay hamon sa atin na maging matulungin. Hindi huwag pansinin ang mga pagkakataon na inilalagay ng Diyos bago. Hindi mo na kailangang maging katulad ng iba, kailangan mong magamit bilang Jael. At habang ang katawan ni Sisara ay nakalagay sa mundo, ipinagdiwang ng langit ang katuparan ng isang pangako. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagtatapos sa katahimikan. Ang susunod na kabanata ay nakatayo tulad ng isang kanta, isang papuri na hindi lamang nagsasalaysay ng mga katotohanan, ngunit pinalalaki din ng Diyos bilang tunay na kalaban. Sapagkat kapag nagtatrabaho ang Diyos, makatarungan na kumanta. At iyon ay tiyak kung ano ang gagawin ni Deborah. Matapos ang mahusay na tagumpay kay Sisara, ang mga tao ng Israel ay hindi lamang nagpapatuloy sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Hindi. Ito ay pagkatapos na si Deborah kasama si Barak ay kumakanta ng isa sa pinakamalakas at sinaunang mga himno sa buong Biblia. Ang Canticle ng Deborah na nakarehistro sa mga hukom kabanata 5. Ang awiting ito ay hindi lamang isang kanta. Ito ay isang makahulang pagpapahayag, isang espiritual na salaysay, isang kadakilaan sa Diyos na nakikipaglaban para sa kanyang bayan. Sa kanyang mga taludtod, ang mga kumilos na may pananampalataya ay pinarangalan, sinisisi niya ang mga may pananagutan, at itinatag na ito ay ang Diyos na nag-orkestra sa bawat detalye ng tagumpay. Sapagkat kapag ang pananampalataya ay naging aksyon, ang resulta ay karapat, dapat na sumamba. Ang awiting ito ay nagpapaalala sa amin na ang pagdiriwang ay sagrado tulad ng pagsunod. Ang paggalang sa Diyos ng ating mga salita pagkatapos ng tagumpay ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng pananampalataya. Ang kanta ay nagsisimula sa isang pahayag na nanginginig sa kaluluwa. Sapagkat inilalagay ng mga prinsipe ang kanilang sarili sa harapan sa Israel, dahil ang mga tao ay kusang inaalok pagpalain ng Panginoon o mga hukom time 2, ang pariralang ito ay naglalaman ng isang pangunahing katotohanan. Kapag ang mga matapang na pinuno ay bumangon at ang mga tao ay tumugon ng may disposisyon, nagpapakita ang Diyos. Walang personal na kaluwalhatian, pagkilala lamang sa banal na kapangyarihan. Hindi kinakanta ni Deborah ang tungkol sa kanyang kadakilaan at hindi rin niya pinataas ang kanyang papel. Pinangunahan niya ang bawat tala sa Diyos. Isang malakas na halimbawa para sa amin. Ilang beses na tayong nakatanggap ng mga pagpapala, tagumpay, pagpapagaling, at nakalimutan nating purihin ang isa na naging posible sa kanila. Itinuturo sa atin ng awit ng Deborah na bumalik sa gitna upang ilagay ang Diyos sa trono na tumutugma sa kanya sa ating mga puso. Sapagkat siya ang may akda ng bawat himala, ng bawat pagkakataon, ng bawat bagong bukang liwayway na tinatamasa natin. Sa loob ng kanta mayroon ding mga sandali ng malalim na pagmuni, muni at paghaharap. Binanggit ni Deborah ang mga tribo na tumugon sa tawag, Zabulon, Neftali, at pinarangalan ang halaga nito. Ngunit nakalulungkot din siyang binabanggit ang mga nagpasya na huwag lumahok, Ruben, Galaad, Dan, Aser. Itinuturo sa atin na ang pagtanggal ay nakikita rin ng Diyos. Wala sa mga pangunahing sandali ng espiritual na kasaysayan ay mayroon ding mga kahihinatnan. Ilang beses na nating nadama ang panawagan na kumilos. Kung manalangin para sa isang tao, magbahagi ng isang salita ng pananampalataya o simpleng tulungan ang nangangailangan at napili ang katahimikan o ginhawa. Ang awiting ito ay isang payo. Tinatawag niya kaming kumilos. Hindi pagiging mga manonood ng ginagawa ng Diyos ngunit aktibong mga kalahok. Ang pananampalataya ng walang mga gawa ay patay. At ang mga tao na nagsara sa mga oras ng labanan, nawalan ng pagkakataon na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang isa sa mga pinakanakakagulat na bahagi ng kanta ay ang kadakilaan ng dalawang kababaihan, sina Deborah at Jael. Parehong nagiging mga simbolo ng pagsunod, katapangan at pananampalataya.
Si Jael, lalo na, ay inilarawan bilang pinagpala sa mga kababaihan, Hukom 5:20, isang pamagat na gagamitin din ng ilang siglo para kay Maria, ina ni Jesus. Napakagandang kahanay, mga karaniwang kababaihan sa mga karaniwang lugar na naging mga instrumento ng pambihirang para sa kanilang disposisyon na kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ipinapakita nito sa amin na ang papel na ginagampanan mo, ang iyong edad, ang iyong kwento o ang iyong mga mapagkukunan ay hindi mahalaga. Kung nakahanay ka sa layunin ng Diyos, gagamitin ka niya. Ang kanta ay hindi lamang sinaunang kasaysayan. Ito ay isang kasalukuyang paanyaya para sa lahat na nais na mabuhay ng isang aktibo at masiglang pananampalataya. Isang buhay kung saan ang bawat tagumpay ay sinusundan ng isang taimtim na awit ng pasasalamat. Ang kanta ay nagtatapos sa isang malakas na imahe. Sa gayon, ang lahat ng iyong mga kaaway ay napatay, O Lord, ngunit ang mga nagmamahal sa iyo, tulad ng araw kapag lumabas ito sa lakas. Hukom 5:31. Dito, ang kanta ay nagiging panalangin. Hinihiling niya na ang mga kaaway ng Diyos ay talunin, ngunit idineklara din na ang mga nagmamahal sa Kanya ay malakas na lumiwanag tulad ng sumisikat na araw. Ito ang gantimpala ng katapatan, isang buhay na sumasalamin sa ilaw, na nagbabago kung ano ang hawakan nito, na nagmamarka ng mga henerasyon. Kapag nabubuhay ka alinsunod sa pananampalataya, kapag ginawa mo ang iyong gabay at si Hesukristo ang iyong halimbawa, ang iyong buhay ay nagiging isang buhay na kanta. At kahit na ang espiritual na himig na ito ay minarkahan ang pagsasara ng isang panahon ng pang-aapi, naghasik din ito ng mga batayan para sa isang bagong kapayapaan. Isang pamana na hindi nagtatapos sa isang kanta, ngunit nagpapatuloy sa mga bakas ng isang babae na tinawag na ina sa Israel. Ang pamana ni Deborah ay hindi maaring masukat lamang sa pamamagitan ng isang tagumpay sa militar o sa pamamagitan ng awit na kumanta kasama si Barak. Ang epekto nito ay higit pa sa larangan ng digmaan. Siya ay tinawag na ina sa Israel, Hukom 5:7, isang ekspresyon na nagpapakita ng lalim ng kanyang espiritual na pamumuno. Ang pagiging isang ina ay nagpapahiwatig ng pag-aalaga, pampalusog, pagprotekta at paggabay. Hindi pinasiyahan ni Deborah mula sa isang trono ngunit mula sa puso. Ang kanyang autoridad ay hindi nagmula sa lakas, ngunit mula sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang kanyang impluensya ay hindi limitado sa mga sandali ng digmaan, ngunit pinalawak sa mga oras ng kapayapaan kung kinakailangan ang mga matalinong pagpapasya kung ang mga tao ay nangangailangan ng direksyon, ginhawa o pagwawasto. Iyon ang tunay na pamunuan ng espiritual. Maging naroroon, makinig, mamagitan, at makipag-usap ng may katotohanan. Itinuturo sa atin ni Deborah na hindi kinakailangan na ipataw upang maimpluensyahan, sapat na upang mabuhay ng patuloy na koneksyon sa Diyos at ipakita ang kanyang pagkatao sa bawat aksyon. Ang isa sa mga magagandang aralin na nag-iiwan sa atin na si Deborah ay ang espiritual na karunungan ay mas malakas kaysa sa anumang makapangyarihang kapangyarihan. Sa isang panahon na pinangungunahan ng karahasan, idolatriya at pang-aapi, nanatiling matatag siya sa pananampalataya, nakikinig sa tinig ng Diyos at gumagabay sa hustisya. Hindi ito kilala para sa paggamit ng mga armas, ngunit sa pamamagitan ng pag-angat ng salita. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita sa atin na ang mga tunay na laban ay nanalo sa panalangin, na ang pinaka-epektibong pinuno ay ang mga unang sumuko sa Diyos. Ngayon, higit sa dati, kailangan natin ang mga pinuno tulad ng Deborah, mga taong hindi naghahanap ng katanyagan, ngunit katapatan ng banal na layunin. Ang mga taong nakakaalam ng Biblia na nabubuhay ayon sa halimbawa ni Hesukristo at nananatiling matatag kahit na ang lahat sa paligid nila ay tila gumuho. Si Deborah, ang uri ng tao, at ang kanyang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maging mga instrumento ng espiritual na pagbabagong anyo. Ang kasaysayan nito ay sumisira din sa mga scheme at sinisira ang mga stereotypes. Sa isang malalim na kultura ng patriarchal, pinalaki ng Diyos ang isang babae upang idirekta, hatulan at hula. Hindi ito nagkataon o pagbubukod. Ito ay isang banal na pahayag. Maaring gamitin ng Diyos ang sinumang nais niya, ayon sa gusto niya at tuwing nais niya. Ang pananampalataya ay walang kasarian.
o ang pagpapahid ay limitado ng mga estrukturang panlipunan, si Deborah ay hindi humingi ng kapangyarihan, ngunit binigyan ng kapangyarihan ng langit. Ilang beses nating naramdaman na hindi tayo sapat para sa hinihiling sa atin ng Diyos? Gaano karaming beses nating pag-aalinlangan ang ating tawag para sa kung ano ang maisip ng iba? Ang kwento ni Deborah ay nagbibigay sa amin ng kalayaan. Kung tinawag ka ng Diyos, siya mismo ang susuportahan sa iyo. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang lalaki o babae, bata o matanda, malakas o mahina. Ang mahalaga ay ang iyong pagpayag na sumunod at maglakad kasama niya. Iyon ang tunay na marka ng mga napili. Bilang karagdagan, ang pamana ni Deborah ay nagpapaalala sa atin na ang mga oras ng kapayapaan ay bunga rin ng aktibong pananampalataya. Matapos ang tagumpay laban kay Sisera, ang Israel ay nabuhay ng 40 taon ng kapayapaan. Hukom-Biswa 31. 40 taon kung saan nadama ang kanyang impluwensya, kung saan ang kanyang pamunuan ay tumulong na muling itayo ang bansa mula sa loob. Dahil hindi sapat na manalo ng isang labanan, kinakailangan na malaman kung paano mamamahala sa kalmado, bumuo ng katatagan at panatilihing buhay ang siga ng pananampalataya. Hindi lamang inspirasyon ni Deborah ang kanyang mga kapanahon. Ang kasaysayan nito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasakop ang mga panlabas na kaaway, ngunit nagbabago ang mga puso, nagpapanumbalik ng mga komunidad at naghahatid ng pag-asa. Ang kanyang pamana ay hindi nakalock sa isang sinaunang teksto, ngunit nabubuhay sa tuwing may pipiliin na sumunod sa Diyos, makinig sa kanyang tinig at kumilos ng may lakas ng loob sa kanyang pangalan. At sa gayon naabot namin ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, hindi sa isang pagtatapos ngunit may isang bukas na paanyaya. Handa ka bang maging katulad ni Deborah? Handa ka na bang makinig sa tinig ng Diyos, kahit nasalungat ka sa iyong mga inaasahan? Mayroon ka bang lakas ng loob na bumangon sa mga oras ng pagkalito at maging isang ilaw, isang boses, isang gabay? Ang pamana ni Deborah ay buhay dahil mayroon pa ring mga tao na tumugon sa banal na tawag na may pananampalataya, karunungan, at may handang puso. Na ang kasaysayan nito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na maging bahagi ng henerasyong iyon na hindi lamang naniniwala, ngunit kumikilos. Hindi lamang iyon nananalangin, ngunit sumunod. Iyon ay hindi lamang hinahangaan ng mga bayani ng pananampalataya, ngunit nagiging isa sa kanila. At ngayon, alam mo na ang kwento nito, oras na upang tumingin sa loob at tanungin ka, anong pamana ang aalis ka? Ngayon alam mo na ang kwento ni Deborah, nais kong tanungin ka ng isang direktang tanong. Sa palagay mo ba ay tinawag ka rin ng Diyos na bumangon sa gitna ng kaguluhan? Nararamdaman mo ba na may isang bagay sa loob mo na natutulog, ngunit ngayon ay nagsimulang magising? Ang Deborah ay walang pagbubukod, ito ay isang halimbawa. At kung ginamit ng Diyos ang kanyang buhay upang magdala ng kalayaan sa isang buong tao, bakit hindi niya ito magagawa? Gusto kong basahin sa mga komento kung aling bahagi ng kwentong ito ang humipo sa iyong puso. O kung naramdaman mo na tinawag ka ng Diyos na gumawa ng isang bagay na tila mas malaki kaysa sa iyo. Ibahagi ang iyong karanasan, ang iyong pagmuni, muni o kahit na ang iyong panalangin. Ang channel na ito ay isang pamayanan ng pananampalataya, at ang iyong patotoo ay maaring maging spark na nagbibigay inspirasyon sa ibang tao. Kung ang video na ito ay nagsalita sa iyo sa ilang paraan, huwag umalis ng walang subscribe sa channel at buhayin ang mga abiso. Ito ang susi para sa iyo na hindi nawawala ang susunod na mga nilalaman na idinisenyo upang palalimin ang Biblia at palakasin ang iyong pananampalataya kay Hesukristo. Dito hindi lamang natin sinasabi ang mga kwento. Narito ipinapakita natin ang mga layunin. Buksan ang mga espiritual na mata at gabay sa buhay patungo sa sentro ng kalooban ng Diyos. At kung nais mong magpatuloy sa pag-aaral, inirerekomenda kung mag-click ka sa susunod na video na lilitaw sa iyong screen. Tinitiyak ko sa iyo na kukuha ito ng iyong unawa sa Biblia sa isang bagong antas. Salamat sa pagiging narito. Magkita tayo sa susunod na video. Isang malaking yakap mula sa iyong kapatid sa pananampalataya, Marco.